Sa tingin mo, tamad ka ba talaga? Baka ilang beses mo nang nasabi sa sarili mo, ang tamad ko talaga? Pero paano kung hindi pala? Paano kung ang akala mong katamaran ay epekto lang ng pagod, stress, takot o kahit paraan ng utak mo para magtipid ng enerhiya? Ayon sa iba't ibang pag-aaral sa psychology at neuroscience, maraming tao ang tinatawag na tamad kahit ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit nahihirapan silang kumilos. Kaya bago mo ulit tawaging tamad ang sarili mo, panoorin mo muna ito. Ito ang 10 reasons kung bakit ka tamad. Number 10. Wala kang malinaw na goal. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, paano ka may excite na umalis? Ganito rin ang utak. Kapag walang malinaw na dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, mahirap maglabas ng motivation. Halimbawa, sinasabi mong gusto mong yumaman. Pero paano? Kailan? Ano ang unang step? Kapag malabo ang destination, malabo rin ang drive. Number 9. Masyado kang maraming distractions. Isang notification, isang TikTok video, isang Reels. Tapos maya-maya, isang oras na pala ang lumipas. Hindi ka tamad, naagaw lang ang attention mo. Ang problema sa social media, nagbibigay ito ng instant reward. Habang ang trabaho, pag-aaral o pag-e-exercise, delayed ang reward. Kaya natural na mas piliin ng utak ang mas madaling nagbibigay ng saya. Number 8. Palagi kang nagpo-procrastinate. Mamaya na. Bukas na lang. Sa Monday na talaga. Familiar? Maraming tao ang akala ang procrastination ay katamaran, pero ayon sa psychology, madalas emotional problem ito. Iniiwasan natin ang isang gawain dahil uncomfortable itong simulan at habang tumatagal, lalong lumalaki ang bigat nito sa isip. Number 7. Takot kang magkamali. Minsan, hindi ka tamad. Takot ka lang. Takot na pumalpak. Takot mapahiya. Takot na husgahan. Kaya imbes na subukan, hindi ka na lang nagsisimula. Mas madaling sabihin, hindi ko na lang ginawa. Kaysa malaman mong ginawa mo nga, pero nag-fail ka. Number 6. Perfectionist ka. Ironically, ang perfectionism ay isa sa pinakamalaking dahilan ng procrastination. Gusto mong perfect ang simula, perfect ang output, perfect ang timing, hanggang sa wala kang nasisimulan. Minsan, ang good enough ay mas magandang strategy kaysa perfect. Number 5. Kulang ka sa tulog at pahinga. Subukan mong isipin, nung huling kulang ka sa tulog, gaano ka kasipag? Kadalasan, hindi. Kapag pagod ang katawan, pagod din ang utak. Mas mahirap mag-focus, mas mahirap gumawa ng desisyon, mas mababa ang motivation. Hindi lahat ng mukhang tamad, tamad talaga. Minsan, kulang lang sa pahinga. Number 4. Burnout ka. Ito ang dahilan na madalas na pagkakamalang katamaran. Kapag matagal kang stressed, kapag sunod-sunod ang responsibilities, kapag parang wala ng katapusan ng trabaho, darating ang punto na kahit gusto mong kumilos, hindi mo na kaya. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil ubos ka na. May malaking pagkakaiba ang pagiging tamad at pagiging emotionally exhausted. Number 3. Nasanay ang utak sa instant gratification. Ang utak natin ay gustong makatanggap agad ng reward. Kaya minsan, mas exciting ang 5 minutong pag-scroll kahit naging 2 oras na pala. Habang ang mga bagay na tunay na makakatulong sa future mo, kailangan ng matagal na effort bago makita ang resulta. Kapag nasanay ang utak sa mabilisang saya, mas mahirap itong hikayatin na gumawa ng mahihirap pero importanteng bagay. Number 2. Lumaki kang walang responsibilidad. Hindi lahat ng dahilan ng katamaran ay nagsisimula sa adulthood. Minsan, sa childhood pa lang. Kapag laging may gumagawa ng lahat para sa'yo, hindi ka natututong maging independent. Kapag hindi ka naturoang magligpit, maghugas, magdesisyon, o tumupad sa responsibilidad, posibleng dalhin mo ang ugaling iyon hanggang pagtanda. Hindi ito tungkol sa pagsisi sa magulang, kundi pag-unawa kung saan maaaring nagsimula ang ilang habits. Number 1. Baka hindi ka talaga tamad. Ito marahil ang pinakamahalagang dahilan sa listahang ito. May mga pagkakataon na ang akala mong katamaran ay sintomas pala ng ibang problema. Halimbawa, depression, anxiety, ADHD, chronic stress, vitamin deficiency, hormonal imbalance, o kahit simpleng kulang sa tulog.
May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang dopamine, isang chemical sa utak na may kinalaman sa motivation, ay may malaking papel sa kakayahan nating magsimula ng isang gawain. Kaya kung matagal ka nang walang energy, walang motivation, at naapektuhan na ang trabaho, pag-aaral o pang-araw-araw mong buhay, mas mabuting magpatingin sa healthcare professional kaysa basta tawaging tamad ang sarili mo. Sa totoo lang, lahat tayo tinatamad paminsan-minsan. Normal iyon. Pero kung paulit-ulit itong nangyayari, mas mahalagang itanong ang, bakit? Dahil kapag alam mo ang tunay na dahilan, mas madali kang makakahanap ng tamang solusyon. Kaya sa 10 dahilan na nabanggit, alin ang pinaka-nakarelate ka? Sabihin mo sa comments. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Mukhang Okay Pero. Dahil minsan, mukhang tamad lang, pero may mas malalim palang dahilan.